Hi Pisces, this is Pisces Hub. Welcome to my channel. So for today's video, alamin natin kung yung magiging gabay, advices ng tarot cards for Pisces sa araw na ito. Ito ay general reading po. Ang ating daily reading ay always timeless. So kahit anong araw, buwan o taon mo ito napanood, basta mag-resonate po sa sitwasyon nyo, take yun lang, okay? And reminder lang Pisces na ang gender po sa ating reading ngayon, masculine or feminine man, pwede po itong mag-resonate sa babae, lalaki, and LGBT. Okay? Pwedeng ikaw or pwedeng yung mga taong dinidil nyo po. Take nyo lang again pag mag-resonate, pag hindi, huwag po nating ipilit. Okay? So, ano po ang message po for Pisces sa araw na ito? Okay, saglit. Ano po ang message po for Pisces sa araw na ito? Oh, Knight of Cups. Okay, so there's an emotional message or something na ikakasaya mo, Pisces. Okay, or pwedeng ikaw yung mag-aano nito. Oh. Although, merong tatlong lumabas. I-clarify natin to sila mamaya, okay? There's a Two of Pentacles. There's something na nagdadalawang isip, doubt, namimili, okay? Pwedeng ikaw to, Pisces, kung paano mo to i-handle itong situation na ito. And sobra kang nasaktan, okay? And hindi mawala-wala kung ano man yung nangyari. Okay, kasi nakikita nyo na tusok, there's a betrayal, there's a cheating, there's something na kung ano man yung nag-cause ng ganitong sitwasyon, okay? And kahit ano man gawin mo sa pang-araw-araw, malalim yung iniisip mo or hindi mawala-wala itong sitwasyon na nangyari. Okay? So, there is something na darating with this Knight of Cups. Sa nararamdaman ko, meron siyang connection dito. And ito yung pag-iisipan mo ng mabuti or pwedeng ikaw yung magme-message and there is someone na, alam mo yun, magdadalawang isip kung ano ba itong ano na to. Itong Knight of Cups na dala nito. Okay? And pwedeng siya, pwedeng ikaw yung kahit nagtatrabaho, alam mo yun, parang inuubos yung oras sa pagtatrabaho para lang mawala ka sa isipan niya or mawala mo siya sa isipan, okay? Or kung ano man tong sitwasyon na to, hindi mo siya gustong isipin, pero palagi talagang pumapasok sa utak mo or sa isip mo. Ganun siya kabigat kung ano man to. Okay, so bottom of the deck is four of, oh, oh wow. So ito yung dala ng Knight of Cups na nandito. There is something na punong po. Pwedeng meron itong connection sa pagmamahalan, Pisces. Pwedeng there's a relationship, okay? And sobrang ganda. Sobrang ganda talaga. Punong-puno ng, alam mo yun, kitang-kita nyo sa cards natin dito. Four of Wands, 11-11, foundation, okay? Strong bond, celebration, happiness, pwede ding wedding, okay? And bigla ko naisip yung word na bless. Okay, so pwedeng you feel blessed or this person feel blessed, okay, of what this Ace of Cups na darating na pwedeng ito yung dala ng Knight of Cups na nandito. Okay, and you are divinely connected. Okay, divine union. So, pwedeng ito ay merong connection sa past person mo, Pisces, or pwedeng there's a new love na darating sa'yo. And, iniisip mo siya, kailangan mong isipin or this person is nag-iisip kung ano man yung sitwasyon na nangyari. Okay, na kung saan nasaktan, there's low energy, dala ng Ten of Swords na nandito. Pero ang bottom of the deck is sobrang ganda, full of love. Okay, so sige nga, clarify natin itong si Knight of Cups. Ano po itong si Knight of Cups na nandito? Please, ano po ang Knight of Cups na nandito? Ano po ang message ng Knight of Cups? Ayun. So, Nine of Swords. Hindi makatulog. Pwedeng ito yung parang
gagawin mo or gagawin ng taong to kasi hindi siya makatulog. Sobra talaga, oh. Tingnan nyo. There's a 9 of Swords and 10 of Swords. Sobrang, pwedeng there's a separation. Oh, biglang, biglang lumabas, Pisces. 2 of Cups. This is a divine union. This is a soulmate. Okay? Puno tayo ng pagmamahal dito. Love. Divine union. Okay? Divine union. Yes, trabaho. Okay? This person or ikaw is more on nagtatabaho. Okay? Kung ano man tong darating na kung saan merong mensahe, message because of what happened. Okay? There's impulsive message. Pwedeng ikaw, pwedeng siya yung parang sobrang, alam mo yun, hindi makatulog kaya hindi niya napigilan yung sarili niyang i-message ka or i-message mo siya, okay? And there is a person, it's either you or him or she or her, okay? Na, alam mo yun, mamimili kung ano man yung nararapat gawin, okay? Pero, sa nararamdaman ko, pareho kayong medyo malalim yung iniisip and you are divinely connected. You are a soulmate, Pisces, okay? Kasi there's a 2 of Cups. There's a 11 of Wands. I mean, 4 of Wands. 11. Pwede merong significant meaning yung 11 na number. Okay? And there's a Ace of Cups. Ace of Love. Ace of Happiness. Okay? So, sobrang ganda. Sobrang ganda ng reading natin ngayon. Pero, medyo, para siyang para siyang punong-puno ng love. Pero, meron talagang pinagdaanan kayong dalawa. Okay, nag-cause nito and ito. Okay, so clarify natin itong si 2 of Pentacles. Ano po ang clarifications for 2 of Pentacles? Yes, 10 of Wands. Nakikita nyo, Pisces, nabibigatan. Nabibigatan, ikaw, siya, okay? Ang overall ng 3 cards dito, kitang-kita nyo, sobrang bigat. Okay? Hindi agad-agad maka-move on or something na, alam mo yun, there's a situation talaga na nayanig yung relationship nyo, Pisces. Okay? Kung ano man to. Sige nga. Nakikita nyo, sobra siyang nabibigatan. It's either this is you, Pisces, or this is your specific person. So, ang reading natin yan is all about love. Okay? So, clarify natin itong si 10 of Swords. Ano po ang clarification for 10 of Swords? Okay, so, this is a person na kung saan there is something na kailangan mag-move forward, okay? And nakikita nyo, sasakay na bangka na nandito, maraming sword, okay? And ito yun siya, ito yun, okay? Pero, ang kagandahan nito, Pisces, is merong specific person na natutulong sa'yo maka-move forward, okay? Or pwedeng pareho kayong dalawa, na kung saan there's a wish fulfillment, there is something na, hope, okay? Kung ano man to, pwedeng there's a second chance, okay? Or kung hindi naman, pwedeng there's a new love na kung saan this person will help you to move forward, okay? Help you for all of what you have endured, okay? Or this person, tutulungan mo siyang, alam mo yun, na maka-move forward, okay? Pagpatuloy ang buhay, okay? So, kahit merong mga swords na dala yung bangka dito, pero patuloy pa rin silang, alam mo yun, ang tawag nito, yung, keep moving pa rin yung bangka nila, okay? So, ang ano natin dito is, hindi natin sigurado kung ano yung kahihinat ng love reading natin ngayon. Okay? Kasi it takes two to tango. So, meron tayo ditong 2 of swords, 2 of pentacles. So, it's still up to you, Pisces, of your specific person, kung ano yung mga posibleng mangyari sa inyong relasyon.
Okay, so clarify nga natin itong si Seven of Pentacles. Ano po ang clarifications for the Seven of Pentacles? Ayun, there is the Emperor, Pisces. This person thinks a lot of you, okay? Or pwedeng ikaw, you think a lot of this person habang nagtatabaho or madalas iniiwasan mong siyang isipin, okay? Madalas pinapagod mo yung sarili mo sa trabaho para hindi mo siya maisip. Okay, kasi ganito yung kahihinatnan. Nagkakaroon ka ng impulsive messages to this person and alam mo yun, hindi ka sigurado kung ano yung magiging sagot niya sa'yo or siya. Hindi siya sigurado kung ano yung magiging sagot mo sa kanya. Okay, pero ang bottom of the deck natin dito is there's a love. It's either this is a past person love, okay, na kung saan merong connection sa the Emperor, or there's this new love. Pwede din. Okay? So, ang advice ko sa inyo dito, Pisces, is trust the process. Trust always the process. Trust God's timing in God's perfect time. Okay? So, maganda siya, pero at the same time, merong kailangang i-deal sa inyong dalawa na specific person mo, Pisces. Okay? So, yun lang po ang ating reading sa araw na ito. Naway nagustuhan nyo po. Huwag nyo po sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe po sa ating channel. And click the bell button para ma-notify po kayo sa next videos na i-upload natin. Okay? Thank you, Pisces, and God bless.